Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas. Ilang araw na lamang, Hunyo na at simula na ng pasukan. Para sa mga magba-back to school ngayon June at sinusulit na ang mga nalalabing araw ng bakasyon, alamin po ang inaasahang weather conditions ngayong araw upang makapaghanda na maayos at iwas sobrang hassle ngayon tag-init. Good morning po sa lahat ng mga nag-uumagahan na bago pumasok ng opisina. Ang ating programa ay mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, kasama po ngayon ang inyong weather girl April Enerio ngayong Huwebes, May 28, 2015. Sa ating quote of the day, sabi ng isang English art critic na si John Ruskin, "Sunshine is delicious, rain is refreshing, wind braces us up, and snow is exhilarating. There is really no such thing as bad weather, only different kinds of good weather." So in short, nasa perspektibo lang po yan ng bawat isa sa atin. Sa ating World Weather News, mahigit 1,100 katao na ang naitatalang-patay mula sa heat wave na nararanasan ngayon sa bansang India. Pinakatinamaan ng hot and dry conditions sa southern India, kung saan karamihan na nabiktima ay mga construction workers, matatanda at mga walang tahanan na hindi nakasunod sa opisyal na abisong manatili sa loob ng mga gusali. Ayon pa sa mga opisyal, halos umabot na mahigit 700 katao ang namatay since May 18 na doble ang bilang nito ng total number of heat-related deaths noong nakaraang taon. Babala pa ng mga weather forecasters sa India, inaasahan pa ang pagpapatuloy na naturang weather phenomenon sa mga susunod na araw. Samantala, tinatayang aabot ng mahigit kumulang na 20 katao na ang naitatalang-patay mula sa pagbabaha sa Texas at Oklahoma simula pa nitong Sunday. Ayon sa National Weather Service forecast, inaasahan pa ang ilang mga storms across the region at posibleng umabot pa sa severe category. Kaya naman isang panibagong flash flood warning ang inilabas para sa mga residente ng southeastern Texas at agad na pagpapatupad ng forced evacuation sa naturang lugar. Sa iba pang balita, sa Davao Occidental, naitala ang magnitude 4.2 na lindol 82 kilometers mula sa San Jose, Abad, Santos. Ayon sa PHIVOLCS, na i-record ang insidente 7:47 kagabi kung saan naranasan ng intensity 2 sa General Santos City. Wala naman dapat ikabahala ang mga residente sa naturang probinsya, abiso ng ahensya. Tungo na tayo sa ating daily weather recap. Mainit at malinsangang panahon pa rin ang naranasan ng Pilipinas kahapon dahil sa patuloy na pag-iral ng ridge ng high pressure area dito sa May Luzon. Medyo naibsa naman ang init mula sa mga panandaliang thunderstorms na nagpaulan sa ilang mga lugar. Kung magpapatuloy ang ganitong weather conditions, yan ang ating aalamin maya-maya lamang, kaya huwag maglilipat ng channel. In the meantime, i-check po natin ang astronomical events ngayong Thursday. Sisikat po si Haring Araw 5:26 na umaga at lulubog naman 20 minutes makalipas ang 6:00 ng gabi. Ang ating moonrise ayon sa Pag-asa ay 1:51 ng hapon, habang ang moonset ay 1:27 na madaling araw with moon illumination of 68%. Ang ating current lunar phase ay ang waxing gibbous moon. Nangyayari ang phase na ito sa pagitan ng quarter at full moon stages, at more than half of the moon ang nasisinaga ng araw habang less than half is in shadows. Sa tidal prediction sa Long Manila Bay courtesy of NAMRIA, ang ating pong high tide ay may 0.66 meters 7:35 ng umaga, habang ang low tide ay may 0.50 meter 1:11 ng hapon. Mga paunang impormasyon pa lamang yan. Detalye hinggil sa ating water levels, antabayanan po sa aming pagbabalik.